may mga methods. Nabanggit po ba ni Sir Sandy? Meron Pearson square method. Ano pa? Yung trial and error method. At saka yung algebraic equation. So ngayon po, sa Pearson square kasi, po pwedeng dalawang ingredients, pwede rin madami. So, mayroon lang po tayong sinusunod na flow o yung process kung paano siya i-compute. So, ngayon po ay ang ginamit po natin ngayon is Pearson square method then kapag may mga fixed ingredients na po tayong gagamitin pa. Sabihin, yung percentage niya meron nakapix na. Ayan. And ngayon po ay magpiprepare tayo ng 28% crude protein. Crude protein, CP. CP. Okay. Usually po ito, pagka 28%, mga anong month na po ibinibigay sa tilapia? Third month po yun yung grower natin. Pagka po ang grower sa commercial is nasa 30% CP. So, yun po yung ibinibigay. So, usually po, pagka nasa 28%, ka-third month na po ang culture natin, yung bibigay natin. So, ito po yung ipiprepare natin ngayon. So, gagamit po tayo ng fish meal, ayan, then rice bran, then malunggay, ayan, malunggay, and ayun po, yung coco oil. Since, di po ba Hindi po pwedeng malunggay dinurog lang sa blender. Sa blender. Hindi, sa kwan lang siya. Yung kuhanin mo nga. Pandoro. Gilingan. Yung pantabas lang na machine. Shredder. Sa shredder po Kailangan kasi ba medyo talaga? mas malalaki po yun Opo. Kailangan nakaganito Opo. talaga. Opo. Isa po sa tinitingnan natin yung quality ng pellet natin. So dapat po yung particle size niya mga pino, ayun meron mga may size naman. Na dapat kung ano yung size nito, pare-pareha sila para yung maiwasan po natin yung pellet natin na minsan may malaki maliit. Ano po nangyayari? May mga butas. Hindi po siya smooth yun. So, hanggat maaari po is natin. Masib natin. Mapino. So, kailangan parami ng pulverizer. Opo, may pulverizer. Ito po. Fabricated lang po ito ni Sir Esteban sa Kabanatuan. Nagpagawa kami naman. Ito nung araw ay Fabricated. 2003 pa yata ito. 80,000 na po noon. So ngayon po, marami po ngayon, commercial, ako nakikita lang sa Facebook. May pulverizer po na napakaganda, mura lang. Mga mura na lang po. Yung katulad po yun yung pulverizer, yung pelletizer natin na yun, nasa 30 plus na lang yun Samantalang po, yung 1 horsepower po namin na ganito, nung nasira na, nasa 80 mil na po noon pa. Sa Binondo kayo bibili, mas mura. Mas maganda po yan. Depende po yung presyo niyan sa capacity niya, kung ilang napuproduce niya per hour, kung ilang kilo. So, yun. So, marami po tayong mga considerations din kasi pagdating sa pigs. Siyempre, yung quality ng pellet natin. Yan. So, bago ma-pulverize to, i-dry mo na. I-dry po. Ang ginagawa na po namin ngayon, kasi wala na tayong mechanical nagsasun-drying na po kami. And yung result po ng CP na to is naka-base na din po dun sa sun-drying. Na-sun-dry na namin. So, para noon, more or less, yun na yung namin, sinusunod namin sa And meron din naman po kaming pan-test dito sa sa CP, sa crude protein, pan-check. So, ngayon po, medyo, okay lang po ba? Medyo matagalan? O nagmamadali na po ba kayo? Hindi ako nakapagsimbang agad. Dapat sana ipakita ko na lang po sana. Hindi, okay na lang po siguro na nakita namin mga ingredients. Hindi na po kailangan yung okay, kay sige po, mag-give. sir. Ngayon po, sir, kung namin, doon na lang kami ng susundan yung... Tapos marami naman po sa YouTube o sa at least nakita namin na yung Opo, ayan, ganyan lang. So, ayun po yung tsura nung na-pellet namin. Apo. Meron kami din na yung kanina sa mga. Ang bigay mo, parang